Pagkatapos ng huling delivery na ito, uwi na ako para ipagluto si Cheng Zhao. Ah! Ay, Bini-bini. nandito na naman. Tay, sinabi ko na, kung hindi mo tatanggapin si Cheng Zhao, hindi ako uwi kasama mo. Bini-bini, sabi ng iyong ama. Basta umuwi ka, tatanggapin niya ang kasal mo kay Emargu. Sa mga taong ito, kung hindi dahil sa suporta ng iyong ama, paano magkakaroon si Emargu ng tagumpay ngayon? At ngayon, hindi ka na siguro nag-iisa, Bini-bini. Tay, paano mo nalaman? Nabuntis ako? Hindi ko pa nga nasasabi. Kay Cheng Zhao, totoo ba ang sinabi ni Assistant Wang? Alaga bang handa ka nang tanggapin si Cheng Zhao? Bini-bini, baka nakalimutan mo. Kaninong teritoryo ang Yundu? Bawat galaw mo ay nasa mata ng iyong ama. Ay nga. Ang tatay ko ang pinakamakapangyarihan. Sa Yundu. Amy, hindi ko alam kung bakit mo gusto ang batang iyon. Isang tao na hindi man lang makilala ang mukha mo. Tay, nagka-amnesia lang siya dahil sa aksidente. Hindi naman niya sinasadya. Kapag gumaling na siya ng kaunti, sasabihin ko na sa kanya. Ayoko siyang gulatin ngayon. Sige, ayaw mong gulatin ang isang binata. Pero hindi mo inisip na gulatin ang matanda mong ama. Aray, Malapit nang mag-expire ang order mo. Pakidala agad. ay huwag na huwag kayong magsasabi kahit kanino ha. Hindi pa alam ni Cheng Zhao ang tunay kong pagkatao. Bibigyan ko siyang sorpresa ngayong gabi Hay. Simula nang mawala ang nanay niya, ayoko siyang masaktan kahit kaunti. Kaya lumaki siyang ganyan. Walang kinatatakutan. Senyor, isa lang ang dalaga natin. Normal lang na spoiled siya. Hay, umuwi na tayo. Sa wakas, tinanggap na ni tatay si Cheng Zhao. Sa loob ng ilang taon, ang pisala ni Cheng Zhao, mula sa pagsabog, ay gumaling na rin sa mga gamot na pinainom ko. Ito ang treasure box ng pamilyang Gu. Naglalaman ng minanang Shuangyu Jade Pendant. Kapag nakita mo ang taong gusto mong makasama habang buhay, ibigay mo sa kanya ang kalahati. Handa ka bang tanggapin siya? Gusto ko. Kapag gumaling na ako, pakakasalan kita, at hindi na tayo maghihiwalay. Saj. Noong sumabog ang pabrika, niligtas ako ni Cheng Zhao. Para lang mapakasalan siya, handa akong kalabanin ang pamilya ko. Kung malalaman niyang ako ang mayaman na anak, siguro matutuwa siya, di ba? Gusto kong gawing pinakamarangal na lalaki. Sa Yundu si Cheng Zhao. Pagkatapos kong ihatid ang huling order, uwi na ako para ipagluto siya ng gamot at sabihin ang totoo. Sasabihin ko na sa kanya ang pagkatao ko. Kuya Cheng Zhao, tapos ka na agad maligo. Kuya Cheng Zhao, ang bango mo naman. Good Cheng Zhao. Chen Weiwei, anong ginagawa mo? Ate Shuning, matagal na tayong hindi nagkita. Bakit parang nag-iba ka na? Hindi mo ba alam na gusto ng mga lalaki ang black stockings? Kanina, si Kuya Cheng Zhao, parang hindi pa nakatikim ng babae. Kayo? Hindi ko maintindihan, sabi ni Kuya Cheng Zhao. Tuwing nakikipag-ano siya sa'yo, parang nakikipag-ano siya sa isang kahoy. Walang hiya kang kabit ka. Ang hindi minamahal, ikaw ang tunay na kabi. Sa tingin mo ba, sa mukha mong naninilaw, magugustuhan ka pa ni Cheng Zhao? Kung hindi ka lang, nagkakasal kay Cheng Zhao habang kumatose siya matapos ang aksidente, at nagpumilit na magkakasal, wala kang pwesto sa pamilyang Gu. Sa loob ng maraming taon, inalagaan mo si Cheng Zhao nang maayos. Pero ngayon, magaling na si Cheng Zhao. Kung marunong kang umintindi, ibigay mo na ang posisyon ng MRS Gu sa akin. Ngayon, ganyan na ba kakapalang mukha ng mga kabit? Inaghirapan ko. Alagaan siya sa loob ng maraming taon. Bakit ko naman ibibigay? Aray, Weiwei. Shen Shuning, anong ginagawa mo?
may sakit pa si Weiwei. Ako dapat ang magtanong sa iyo. Kung anong ginagawa mo? Hindi mo ba nakikita na nagpapanggap lang siyang nadapa? Cheng Xiao, huwag mo nang sisihin si Ed Shuning, ha? Kasalanan ko lahat. Si Weiwei, matagal ka nang iniisip. Tapos binabaluktot mo pa ang katotohanan? Tao ka pa ba? Chen Weiwei, huwag kang magkunwari sa akin. Ano ba talaga ang ginagawa mo kanina? Naku, Ed Shuning. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo na akong sampalin, ha? Anong ginagawa mo? Kuya Cheng Xiao, huwag mo nang sisihin si Ed Shuning. Kasalanan ko ang lahat. Aray, Uy, Weiwei, ayos ka lang ba? Anong nangyari sa'yo? Ang init ng noo mo, dadalhin kita sa ospital. Gucheng Zhao, ang sakit ng tiyan ko. Dalhin mo ako sa ospital. Karma mo yan. Cheng Zhao, inagmukha mo akong katawa-tawa. Panahon na para tapusin ang kalokohang ito. Anong oras na ba? Gayon ka lang umuwi. Hindi mo sinasagot ang tawag ko. Hindi ka pa bumili ng gulay. Gusto mo ba akong gutumin? Wala akong ganang makipagtalo sa'yo ngayon. Pupunta ako sa ospital para magpa-check up. Emmy. Uy, ikaw na walang kwenta. Ilang tapang ba ang kinain mo ngayon? At naglakas loob kang ganyan makipag-usap sa akin? Ilang taon na wala pa ring ingay ang tiyan mo. Anong silbi mo sa akin? Ngayon, naglakas loob ka pang sumagot sa akin. Alagang ngang may magulang kang nagluwal sa'yo. Walang magulang na alang utang na loob. Ma, anong ginagawa mo? Ay. Diyos ko, haha. Ay, Cheng Xiao, sa wakas nakauwi ka na. Ay, itong asawa mo. Naglakas loob siyang saktan ako. Aha. Ikaw na nag-asawa. Nakalimutan mo na ang nanay mo. Aray, tita, ayos ka lang po ba? aray. Weiwei, ayos lang ako, tita. Si Weiwei talaga. Napakabait at maalalahanin. Ha, si Cheng Xiao, mayroon ka. Swerte niya talaga. Shen Shuning. Hindi lang si Weiwei ang sinaktan mo. Ngayon gusto mo pang saktan ang nanay ko? Weiwei, anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Ay, may nasaktan ba sa'yo? Naglakas loob kang apihin si Weiwei. Si Weiwei ay ang anak ng Chen Group. Sa ginagawa mo, Emmy, gusto mo bang patayin si Cheng Xiao? Chen Group? Ang anak ng Chen Group. Napakagaling ba? Hahaha, hindi ba malakas ang Chen Group? Ikaw na nagde-deliver ng pagkain. Napakagaling mo na. Kahit habang buhay kang mag-deliver, hindi mo pa rin maabot ang halaga ng isang tasa na binili niya. Sinasabi ko sa'yo, mas mabuti pang ipagdasal mo na walang mangyari kay Weiwei. Kung hindi, tignan mo, babalatan kita ng buhay. Kaya pala sa puso mo. Mas mahalaga ang kapangyarihan at yaman. Shen Shuning. Sa tingin ko, wala ka ng pag-asa. Ang walang pag-asa ay ikaw, hindi ba? Sa mga taong ito para sa pamilyang ito, nagsakripisyo ako ng walang reklamo. Nagde-deliver ako para makatulong sa gastusin. Kailangan ko pang umuwi para pagsilbihan ng nanay mo. Mapaghanap ng butas sa itlog. Ikaw? Ano ang ginagawa mo? Nasa opisina ka, malaking boss. Naka-aircon at may kabit. Shen Shuning, bakit ka naging ganyan? Para kang bruha. Para kang bruha. Emmy, ngayon, naglakas loob ka pang mang-insulto. Tignan mo, hindi ko babasagin ang bibig mo. Dapat sana ngayon, nakakuha ako ng investment mula sa pamilyang Shen, ang number 1 sa Yundu. Masaya ako. Pero dahil sa inyo, nawala na ang mood ko. Nawala na ang mood ko. Ang pamilyang Shen na napakayaman. Naku, ang pamilyang Gu ay umaman na naman, haha. Ahahaha. Pero may mga tao talaga na malas sa pamilyang Gu. Ngayon ko lang naisip, napaalisin siya sa bahay. Ang anak ko ay sinuwerte na, hahaha. Hindi rin ito maiwasan. Dahil sa tulong ni Weiwei, di ba? Ahahaha. Emmy, pirman mo to. Pirman mo itong kasunduan sa diborsyo. Pero linawin muna natin. Ikaw mismo ang nagpumilit sa bahay namin. Kaya ang pera ng pamilyang Gu, wala kang makukuha kahit isang sentimo. Posible bang
Ang lahat ng investment ng pamilyang Shen ay dahil sa akin at wala itong kinalaman. Sa Chen Weiwei na yan? Ahahaha. Ang pamilyang Shen ang may hawak ng buong ekonomiya ng Yundu. Isa ka lang delivery rider. Wala kang pera at wala kang trabaho. Bakit hindi mo sinabi na ikaw ang dalaga ng pamilyang Shen? Kung sasabihin ko, ako ang nag-iisang anak na babae ng pamilyang Shen. Ikaw ang anak na babae ng pamilyang Shen. Gusto mo pa bang sabihin sa mga taong ito para kay Kuya Cheng Xiao? Itinago mo ang iyong pagkakakilanlan. Ate Shuning, ang galing mong magyabang. Bakit hindi ka sumali sa paligsahan ng pagyayabang? Shen Shuning, pwede ba huwag ka nang magkunwari? Ikaw na isang delivery rider. Huwag mong sabihing ikaw ang anak na babae ng pamilyang Shen. Kahit sabihin mong ikaw ay katulong ng pamilyang Shen, walang maniniwala. Kapag mas sinasabi mo yan, mas lalo akong naiinis. Emmy, Cheng Xiao, huwag mo nang sayangin ang oras mo sa kanya. Papirmahin mo siya agad at lumayas siya sa pamilyang Gu. sigurado ka bang pinag-isipan mo ng mabuti ang pagpirma dito? Ate Shuning, kung dahil sa akin, humihingi ako ng tawad. Pero ako at si Kuya Cheng Xiao, wala talaga kaming relasyon. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, basta hindi magalit si Ate Shuning. Ayos lang kahit ako ang magsakripisyo. Weiwei, huwag kang magpaloko sa langhiyang babaeng yan. Gusto lang niyang manatili sa pamilyang Gu. Kung matalino ka, pirmahan mo na agad at umalis ka na. Mas mabuti kung pag-isipan mo ng mabuti ang kahihinatnan ng pagpirma sa kasunduang ito. Walang anumang kahinatnan na hindi kayang panagutan ni Shen Shuning. Bakit hindi ko napansin noon na napaka-plastic mo pala? Ngayon na napaka-plastic mo, manatili ka na lang sa pamilyang Gu at maging isang mabuting MRS Gu. Narinig mo naman ang sinabi ng nanay ko, kung gusto mong makipagdiborsyo, wala kang makukuhang kahit isang kusing. Kaya pala sa paningin mo, ay napakawalang kwenta ko. Ang dami nating pinagsamahan. Pera lang ang basehan mo? Hindi ka ba mapagkunwari? Huwag mong kalimutan. Dati puro pek ang swak mo nang dumating ka sa pamilyang Gu. Kung hindi lang nakaatay si Cheng Xiao. Ikaw mismo ang lumapit at nagmakaawa para magpakasal. Emmy, sa tingin mo ba papayag ako? Napakasalan mo ang Cheng Xiao namin? Sa totoo lang, nag-aalala lang ako kay Cheng Xiao kung sakaling may mangyari sa kanya. Wala siyang kasama. Pek, Hayaan na. Wala nang saysayang magsalita pa. Emmy, Anong ginagawa mo? kailangan ko pa ring pumayag sa diborsyo. Shen Shuning, huwag kang sumobra. Gu Cheng Xiao. Kasama mo si Chen Weiwei, pero nilalandi mo pa rin ako. Hindi ka ba nandidiri sa sarili mo? Hindi mo pinipirmahan ang divorce papers. Baka naman mahal mo na ako? Kuya Cheng Xiao, Shen Shuning, huwag kang mag-assume. Saka, kung makipaghiwalay ka sa akin. Sino pa ang kukuha sa iyo sa Yundu? Ako, si Gu Cheng Xiao. Pinagsawaan na kita. Dapat malaman mo. May mas mataas pa sa tao. May mas mataas pa sa langit. Ikaw, Gu Cheng Xiao. Hindi ikaw ang langit ni Yundu. Kung gayon, wala ka ring karapatan na makipaghiwalay sa akin. Kuya Cheng Xiao, nandito pa ako. Nga, ang pakikipaghiwalay ko sa iyo. Hindi ba't yan ang gusto ninyo? Pwede mo nang pakasalan si Chen Weiwei. Hindi mo na kailangang magtago sa hotel. Hindi ka ba pwedeng huwag mag-isip ng kung ano-ano? Pumunta ako sa hotel para alagaan si Weiwei. Nilalagnat si Weiwei. Gusto ko lang siyang dalhin sa ospital. Ang dahilan na yan? Naniniwala ka ba sa sarili mo? Nakakatawa. Ang sarili kong asawa, nakikipag-hotel sa ibang babae. Ako pa ang nagbigay ng kondom. Ate Shuning, bakit mo ako laging sinisiyaan? Isa akong babae, magpapakasal pa ako. Kung ganito lang palagi,
Hindi na ako makakatagal. Mamatay na lang ako. Wei, huwag kang magalit. Gayon din, didisiplinahin ko. Ang babaeng ito para sa'yo. Huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano. Humingi ka ng tawad kay Weiwei. Galit na ang nanay ko. Kung hindi, hindi ko rin siya mapipigilan. Inaghirapan kong pagalingin ka para lang gamitin mo ang lahat ng lakas mo. Para itulak ako? Ako, Ikaw na sinungaling. Ang mga herbal na pagkain nitong mga nakaang taon ay gawa lahat ni Weiwei. nitong mga nakaraang taon, ikaw ang gumawa. Weiwei, huwag kang mahiya umamin. Nakita ko mismo na ika ang gumawa nito. Wala naman yan. Ilang beses lang naman akong gumawa ng herbal na pagkain. Para kay Kuya Cheng Xiao. Saj, kung sinasabi mong ikaw ang gumawa ng herbal na pagkain, anong ebidensya mo? Gusto ko lang naman na gumaling ang katawan ni Kuya Cheng Xiao. Anong ebidensya pa ba? Akala mo ba lahat ay katulad mo, Shen Xuning? Bawat hakbang, 10 hakbang ang iniisip. Kung ganyan ka magplano, bakit hindi ka na lang magbenta ng sarili mo? Huling tanong ko na lang sa'yo. Sabi mo ikaw ang nagluto ng herbal dish. May patunay ka ba? Ayos lang, Weiwei, huwag kang matakot. Ako na ang patunay. Ana, tong herbal dish na to. Araw-araw, eksaktong oras na dinadala dito. Pero kinukuha ng babaeng yan. Ang papuri. Pwede ring maggatunay ang driver ko. Kung ganon, bakit mo pa? Di sinabi ang totoo noon? Kasi ako ang nagbawal kay tita na magsalita. Kasi gusto kong mas magkaayos kayo ni Cheng Xiao. Ganun nga. Kaya pala dati, niloloko mo lang ako. Akala ko nga talaga, ikaw ang dahilan kung bakit gumaling ako. Dahil lang sa mga salitang yan? Naniniwala ka na sa kanila? Isang taong hindi nga makakilala ng mga herbal ingredients. Na araw-araw ay umaasang. Maalis ako sa bahay. Bukod pa rito, driver nila yan. Hindi ba't kahit anong sabihin ni Chen Weiwei ay pinaniniwalaan mo agad? Cheng Xiao, ako ang nanay mo. Lulukuhin ko pa ba kita? Tama, Shuning. Kahit hindi ko alam ang mga gamot, pwede naman akong subukan isa-isa ang lasa kumpara sa sinasabi sa internet. Ama, lahat ng ginawa niya, mapapatunayan ko. Ang mga ginawa ni Weiwei, nakita ko lahat yan. Huwag kang magpapaloko. Sa babaeng yan. Kaya mo talaga. Para kay Chen Weiwei. Magpanggap na bulag. Cheng Xiao, lahat yan ay nakita ng nanay mo. Huwag kang magpapaloko. Sa babaeng yan. Si Weiwei ay mabait pa rin gaya ng dati. Weiwei, salamat sa iyong pagtitiis sa mga nakaraang taon. Gucheng Zhao, hindi ko inakala na ganoon ka pala kasimple mag-isip. Maniniwala ka lang sa ilang salitang iba. Nagkamali ako sa'yo. Teka, Ma, hayaan mo siyang umalis. Isang ganap na manloloko. Gusto kong makita. Paano siya mabubuhay nang wala ako? Hindi na ako. Arte ang pamilyang gunin niyo. sa tingin mo ba gusto kitang pakialaman? Huwag kang masyadong assuming. Kung gayon, huwag kang tumahol. Ayoko rin namang makita ka. Hahaha. Ang tigas pa rin ng dila mo, ha? Tingnan mo ang damit mo sa ilalim ng uniform ng delivery rider. Binili yan ng Cheng Xiao ko, di ba? Anong gusto mong gawin? Emmy. Dahil alis ka na sa pamilyang Gu. Lahat ng nasayo na may kaugnayan sa pamilyang Gu, dapat mong iwan. Nang walang labis, walang kulang. Gucheng Zhao, hahayaan mo lang ba silang apihin ako? Dati, pinilit mong pakasalan ako. Tingnan natin, kung gusto niya talagang makipagdiborsyo. Hindi ba't napakagaling mo? Pagkatapos ng araw na ito, ituturing kong patay na si Gucheng Zhao mula noong gabing iniligtas niya ako. Anong sabi mo? Kuya Cheng Xiao, medyo nahihilo pa rin ako.
Weiwei, ayos ka lang ba? Dadalhin kita sa ospital. Ayos lang ako. Kuya Cheng Xiao, huwag kang mag-alala. Magpapahinga lang ako sandali at gagaling din. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang problema ni H. Shuning. Hanggang kailan ka pa mag-ingay? Ngayon, hindi maganda ang pakiramdam ni Weiwei. Kailangan ko siyang dalhin sa ospital. Anak, bakit ka pa nakikipagtalo sa sinungaling na yan? Nagpapanggap lang yan na kawawa. Para makuha ang simpatya mo. Tama. Siya na ganyan. Paano pa magkakaroon ng katotohanan? Sa mga sinasabi niya? Palayasin niyo na siya sa pamilyang Gu. Si Jehuhubarin ko. Emmy, Ang damit na to. Noong bagong kasal pa lang ako at inaalagaan si Gu Chengzhao. Kinuha mo sa aparador ni Gu Chengzhao at ibinigay mo sa akin, damit panlalaki. Ilang taon ko nang suot. Ibalik ko sa'yo. Ang kwintas na to, noong gumaling si Chengzhao sa unang anibersaryo, natatakot kang gastusin ko ang pera ni Chengzhao. Kaya kinuha mo ang mga lumang pilak at ipinagawa mo ng magkaperas na kwintas para kay Chengzhao. Pero sinabi mo kay Chengzhao na marumi ang pilak na to at huwag niyang isuot. Ibalik ko rin sa'yo to. Ang pantalon na to. Noong pinunit ng nanay mo ang damit ko, pinabili mo sa sekretarya mo para sa akin. Sobrang naantig ako noon. Ayaw kong isuot. Ngayon, ibabalik ko rin sa'yo. Kung lalabas ka ng ganyan, pinapahiya mo ba ang pamilyang Gu? Emmy. Sa loob ng maraming taon, hindi pa ba sapat ang kahihiyan na idinulot mo sa pamilyang Gu? May mukha ka pang magsalita tungkol sa nangyari noon. Kung hindi dahil sa suot mong damit, na pang delivery lang, at nang akit ka ng lalaki, paano kita masasaktan? Huwag mo akong hawakan. Kadiri. Tita, huwag po kayong magalit. Masama po sa kalusugan nyo. Si Weiwei talaga ang may alam. Amy! Ibalik ko na lahat sa'yo. Teka, itong singsing na may brilyante sa kamay mo, ibebenta mo ba yan? Kung wala ako sa kumpanya ni Gu Chengzhao, hindi ka magiging ganito ngayon. Maghahangad ba ako ng mga bagay na yan? Shen Shuning, pag-isipan mo yan. Ang galing mong magyabang. Si Weiwei namin, na anak ng Chen Gu. Hindi kasing yabang mo na ulila. Itong singsing. Kung sino ang gusto, kunin niya. Basta ako, ayoko. Ah? Shen Shuning, ang daming dugo sa binti mo. Matibay ang buhay niya, at yang dugo sa hita niya. Hindi ko alam kung anong lalaki. Ang kasama niya sa labas, baka maruming sakit yan. Ang dugo na yan sa sahig namin. Talagang malas. Ang malas. Tatay. Gusto kong umuwi. Shen Shuning, huwag kang magsisisi, at babalik sa akin. Huwag kang mag-alala. Ang pamilya Shen ay hindi ganoon kababa. Baby, ayaw na sa akin ang tatay mo. Emmy, itong si Shen Shining, ay talagang matigas ang ulo. Akala niya talaga siya ang dalaga ng pamilya Shen. Tita, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Baka nga siya talaga ang dalaga ng pamilya Shen. Siya lang ang ulila na walang magulang.
Kung hindi lang sana. Ayos lang ba si Ed Shuning? Kapag lumabas na siya ngayon, malalaman niya kung gaano siya kasaya sa pamilya Gu dati. Amy, Kuya Cheng Xiao, hindi na siya makakabalik. Sa akin ka lang. Baby. Huwag kang mag-alala. Hindi hahayaan ni Mama na may mangyari sa'yo. Bini-bini. Dadalhin ko na ang mga tao para patayin ang hayop na ito. Gucheng Zhao. Tapos na tayo. Weiwei, kumain ka pa ng marami. Salamat po, Ita. Naku, ang payat mo. Ako na matanda, ay naawa sa iyo. Kuya Cheng Xiao. Ito ang espesyal na niluto ko. Para sa iyo ngayong araw, na pampalakas. Mayroon din itong mga pampalusog na Chinese herbs. Tikman mo. Bakit? Hindi ba masarap? Hindi, bakit iba ang lasa? Ang sabaw na ito ngayon kaysa dati. Ha? Ay, anak. Baka masyadong mainit ang sabaw. Kaya hindi mo malasahan. Sige, kukuha ako para kay Kuya Cheng Xiao. Hindi, ayos lang. Huwag na ang sabaw, kumain na lang muna tayo, para hindi ka magutom. Siege, susundin ko si Kuya Cheng Xiao. Hindi nga marunong maglagay ng asin si Weiwei, kung siya talaga ang gumawa nito. Talaga bang mali ang pagdududa ko kay Shuning? Hayaan na, sa ugali ni Shen Shuning, siguradong babalik siya ngayong gabi para hanapin ako. At sa oras na iyon, pilit ko siyang patatawarin. Shuning, gising ka na. Tay, ayos lang po ba ang anak ko? Ay, ayos lang. Sabi ng family doctor. Kailangan mo lang magpahinga ng maayos. Ayos na. Anak, ngayong bumalik ka na. Huwag ka nang bumalik. Naimbestigahan na ni tatay. Ang batang yan mula sa pamilyang Gu ay hindi ka marunong pahalagahan. Hindi siya karapat-dapat sa anak ko. Nagabiso na si tatay na kanselahin ang lahat ng suporta ng pamilyang Shen sa pamilyang Gu at binilhan ka rin ni tatay ng isang isla. Ay, sa panahong iyon, kung gusto mong ipanganak ang anak mo sa sinapupunan, doon ka maggahinga. Ang panganganak ng babae ay parang pagtawid sa pintuan ng kamatayan. Gagawin ni tatay ang lahat para matulungan kang manganak ng ligtas. Kukuha si tatay ng pinakamagaling na doktor para mabawasan ang iyong pinsala. Tatay. Oh. Anak ko to. Kailangan kong ipanganak siya ng ligtas. Wang. Miss, ito ay galing sa South Africa, ipinadala sa air. Ginawa ng mga nangungunang artisan, ang British Royal Family, isang eksklusibong pink diamond na alahas. Ito ang 88 na ari-arian, pati na rin ang mga magkakadikit na helicopter, at ang parking area, at ilang maliliit na isla. Tatay. Sobra naman yan. Wala pa yan. Basta masaya ang anak ko. Kahit gusto mong bilhin ang buong M-City, hahanapan pa rin ng paraan ni tatay para mabili yan para sa'yo. Gucheng Zhao, kung alam mo lang, ang tunay kong pagkatao, pagsisisihan mo ba ang ginawa mo sa akin ngayon? Anak, sa pagkakataong ito, hindi ka na siguro magiging malambot. Sa batang Gucheng Xiao na yan, di ba? Tay, huwag kang mag-alala. Nasugatan si Gucheng Zhao sa sunog noon. Dagdag pa ang epekto ng aksidente sa sasakyan. Inalagaan ko siya sa loob ng ilang taon, at naibalik na ang lahat ng oras sa kanya sa pamamagitan ng mga herbal na pagkain. Dagdag pa ang ilang taon na ito, na nagtrabaho ako ng husto sa pamilyang Gu ang utang na loob na ito. Nabayaran ko na ang lahat. Minger, maggagaling ka ng maayos. Sa loob ng ilang araw, mag-host si tatay ng isang welcome back party para sa'yo. Gusto kong malaman ng lahat. Na ikaw, Shen Shuning, ay anak ko ni Shen King Song. Tingnan natin kung sino pa ang mang-api sa'yo sa yundo pagkatapos nito. Ano? Umatras ang pamilyang Liu sa kanilang investment. Boss Go, mas mabuting isipin mo kung sino ang nakagalit mong napakahalagang tao. Hello? Ano? Umatras din si MR2 sa kanyang investment. Hindi nyo ba malaman kung sino ang gumawa nito? Ipagpatuloy ang paghahanap. Kung hindi nyo mahanap, anong silbi nyo, mga walang kwenta? Kuya Cheng Xiao,
Bakit hindi ko tawagan si tatay? Para tulungan ka niya. Weiwei, salamat. Pero malaki ang kakulangan sa pondo ngayon. 30 bilyon. Natatakot ako. Ayos lang, salamat. Ako mismo ang magre-resolba nito. Bakit ka nandito? Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Huwag kang pumunta sa opisina kung walang mahalaga. Ayaw mo akong pumunta sa opisina noon. Dahil baka makita ko. Ang inyong relasyon, di ba? Gucheng Zhao. Pirmahan mo na. Paano kung ayaw ko? Kuya Cheng Xiao, matagal na siyang nakakapit sa'yo. Sa wakas pumayag na siyang makipaghiwalay. Hindi ka ba pipirma? Sa tingin ko lang. Kung maghihiwalay, ako ang hahanap sa kanya. Hindi siya ang hahanap sa akin. Siege. Kayong dalawang hayop. Sino ka? Bakit ka sumama kay Shen Shuning? Wala kang karapatang malaman kung sino ako. Alam mo ba kung sino ako? Ang tatay ko ang pinuno ng Chen Group. Anak pala siya ni Chen Sanmao. Kaya pala ang pangit. Gusto pa ring maging kabit. Ikaw. Ikaw sigurado ang kabit ni Shen Shuning. Kaya pala noong nakaraang beses sa pamilya Gu, dugo sa hita, mukhang sa labas pala, siya nakikipag-ugnayan sa ibang lalaki, at nagkaroon ng sakit. Mabuti, napakabuti, Shen Shuning. Hindi pa tayo naghihiwalay, pero naglakas loob kang magdala ng ibang lalaki. Sa harap ko. Dati, hindi ko napansin. Na ganyan ka katapang? Bahala ka kung anong isipin mo, hindi mahalaga. Kuya Cheng Xiao, tingnan mo. Hindi ba't umamin na siya? Ang lalaking ito ay tiyak na kabit ni Shen Shuning. Ang isang babaeng ginawa ang lahat para makuha ako. Magtataksil ba talaga? Siguradong sinadya niya na magdala ng aktor para galitin ako. Magaling sa pag-arte, ginagamit na ang panggagaya. Akala mo ba kapag nagdala ka lang ng lalaki, sa harap ko, ay magmamakaawa ako na makipagbalikan ka? Huwag kang mangarap, Emmy. Dati, bakit hindi ko alam? Na ganyan ka kahiyahiya. Pirmahan mo na ang kontrata. Nagmamadali ako. Kuya Cheng Xiao, pirmahan mo na. Si Ate Shuning ay atat na atat nang. Umalis kasama ang kabit na yan. Dati, bakit hindi ko alam? Na ganyan ka kabagal? Hindi naman ito kontrata na bilyon-bilyon. Bakit kailangan pa ni Boss Gu ng ganoong pag-iisip? Kuya Cheng Xiao, pirmahan mo na. Hindi naman mukhang nagpapanggap siya. Gucheng Zhao, hindi ka pa pumipirma. Ang maliit na bagay na ito tungkol sa kasunduan sa diborsyo. Hindi ko dapat aksayahin ang oras ko, abala ako. Hello? Boss Gu, nadalay ang flight para sa Yundu Business Expo. Darating pa bukas. Wala nang schedule ngayon. Mag-ayos ka ng ibang meeting. Hindi ko pa masyadong maintindihan ang ibig ninyong sabihin. Kahit ano na lang. Hindi mo maintindihan ang sinabi ko. Huwag ka nang pumasok bukas. Shen Shuning, ano ang ipinagmamalaki mo? Bobo ka ba? Hindi mo ba nakikita na ayaw niyang pumirma? Nangahas kang muwahin ako. Tingnan mo kung hindi ko durugin ang bibig mo. Aray! Inapayuhan kitang huwag nang magpakipot. Bitawan mo ako. Kayong dalawang hayop. Ang sampal na ito, para sa iyong kawalanghiyaan. Sa pag-akit sa may asawa. Ang sampal na ito, para sa iyong pagiging mapagkunwari. Ang sampal na yan, para yan sa paninira at pagbibintang mo sa akin. Shen Shuning, hindi kita palalampasin. Amy, tingnan mo takot na takot ka. Kung magbabanta ka, dapat may dating. Halimbawa,
Kung magpapakita ka pa sa harapan ko, iraling ko ang Chen Group na mawala sa yundo. Amy. Hello, patulong naman, may patayin ako. Kahit magkano, okay lang. Pangalan, Shen Shuning. miyembro ng pamilyang Shen, gusto mo nang mamatay. Hindi namin yan kaya. Walang makakagawa niyan sa buong Yundu. Payo ko, huwag mo siyang galitin. Ang number 1 hitman ng Yundu. Hindi man lang makapatay ng tao, walang silbi. Amy. Ay, nga pala. Halika, Weiwei. Kuya Cheng Xiao, hindi ko inakala na ipagitimpla mo ako ng honey water. Baliw, nakalimutan mo na ba? Dahil sa pagsabog noong araw na yon, na ospital ako. Pagkatapos noon, ikaw ang laging nagtitimpla sa akin ng honey water. Iyon ang panahon na nagkakilala tayo. Naalala ko pa, iyon ay Agosto 7, 2025. Tama ba? Hindi pwede. Akala ni Kuya Cheng Xiao ako si Shen Shuning ilang taon na ang nakalipas. Sa puso niya, kami lang dalawa ang nakakaalam nito. Kung kukunin ko lang ito ng ganito. Shen Shuning. Kung mang-agaw ka ng lalaki kay Chen Weiwei, sisiguraduhin kung makukulong ka. Ha, tita, paano na kaya kung nasira ang mukha ko? Hindi kaya ayaw na sa akin ni Kuya Cheng Xiao? Huwag kang mag-alala. Kung maglakas loob siyang iwan ka, ako, ang matandang babaeng ito, ang unang hindi papayag. Pero ang sugat mo, talaga bang si Shen Shining, ang duwag na yon ang gumawa? May duda pa ba doon? Hindi naman siguro ako ang nanakit sa sarili ko. Para lang isisi sa kanya, di ba? Ah, hindi. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Nagulat ako sa nangyari. Sa bahay, dati, duwag siya na parang aso. Bakit ngayon ang bigat ng kamay niya? Siguradong si Shen Shuning ay galit dahil inagaw ko si Kuya Cheng Xiao. Ano naman ang silbi ng galit niya? Karapat dapat ba siya sa Cheng Xiao namin? Ha? Sa buong Yundu. Ikaw lang, ang kaapat dapat. Sa Cheng Xiao ko. Ma, Kuya Cheng Xiao, sa wakas nakabalik ka na. Tingnan mo ang mukha ko. ikaw. Ang lahat ng ito ay gawa ng malanding Shen Shuning na yan. Inggit lang siya sa akin. Sa susunod, papag-apologize ko siya sa'yo. Ayaw ko, Kuya Cheng Xiao. Tawagan mo siya ngayon. Pabalikin mo siya. Huwag ka nang magulo, Weiwei. Ninakaw ang mga sikreto ng kumpanya. Ngayon, malaking krisis ang kinakaharap ng kumpanya. Kung ang pag-withdraw ng mga pondo ng mga boss noon ay malaking pinsala. Kung gayon, ito naman. Ang huling patak na magpapabagsak sa pamilyang Gu. Ano? Paano nangyari yan? Ha? Bakit ganoon? Ninakaw ang mga sikreto ng kumpanya. Hindi ba tapos na ang Gu Group? Ano ba ang nangyayari? Dapat may paan pa para ayusin ito. Ma, napakalaki ng butas ngayon. Ang Gu Group ay parang isang patak lang sa balde. Tita, Cheng Xiao. Ang pinakamahalaga ngayon ay hanapin ang traidor na nagnakaw ng mga sikreto ng kumpanya at hayaan siyang managot sa mga kahihinatnan. Kung hindi, talagang babagsak ang Gu Group. Anak, hanapin mo ang trader. Nahanap ko na ang lahat. Ang safe ay pinasabog na, hindi na makilala.
Hindi ko na nga makuha ang fingerprint. Naku. Ako, bilang isang Chen Goop Harris, ang paghahanap ng ilang tao na lihim na, sirain ang isang safe, hindi ba madali lang yan? Dati, okay lang na nakalagay doon. Bakit biglang nagkaproblema ngayon? Mayroon bang kahina-hinalang tao na pumasok sa kumpanya ngayon? Ang tanging pumunta sa kumpanya ngayon ay si Shen Shuning. Si Shen Shuning. Impossible, hindi niya magagawa yan. Baka hindi si Shen Shuning. Ang lalaking kasama niya ngayon, ang mas posibleng gumawa. Ha? Ano? May kasama pa siyang lalaki sa kumpanya? Aba, alam ko na noon pa na hindi siya mapakali. Gu Chengxiao, kahit anong isipin mo. Kailangan nating singilin siya ngayon. Lahat ng pagkalugi ng kumpanya, kailangan niyang bayaran. Kung hindi niya mabayaran, ipadala mo siya sa kulungan. Naku. Ma, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala, pupunta na ako ngayon. Ay, huwag ka nang mag-alala. Bibili ako para sa sanggol. Ah, nasaan ito? Ano ang gusto ninyong gawin? Bakit ninyo ako tinalian sa upuan? Pakawalan ninyo ako. Shen Shuning, nakalimutan mo na ba? Ang ginawa mo, gusto mo bang ipaalala ko sa iyo? Ano? Hindi mo naman siguro ako gagantihan. Dahil lang sa pinagsabihan ko siya, di ba? Huwag kang magkunwari, ikaw ba? Ang naglabas ng sikreto ng Gugru. Ano? Ikaw na naman ang may gawa nito, di ba? Kuya Chengxiao, ingnan mo, inakusahan na naman niya ako. Sabihin mo ang totoo, ikaw ba talaga ang gumawa nito? Kung amin ka, maari pa kitang tulungan. Dahil sa ating nakaraan. Kung hindi ka magsasalita, wala akong magagawa kundi ibigay ka sa pulisya. Gu Chengxiao, sa tingin mo, sigurado ka, ako ang gumawa nito. Kung hindi ikaw, sino pa? Pagkatapos mong kumunta sa opisina ni Kuya Chengxiao noong araw na iyon, saka lang ninakaw ang safe. Bakit hindi mo sabihin? Ikaw ang nagnakaw ng sikreto? Chen Weiwei, mas nauna akong umalis sa opisina niya kaysa sayo. Hindi mo ba naisip na ang sinabi mo? Ay nakakatawa? Kuya Chengxiao, hindi ka ba naniniwala sa akin? Paano ko naman magagawa ang saktan ka? O saktan ang pamilyang Gu? Gu Chengxiao, kilala mo ang tao sa panlabas. Pero hindi ang kalooban. Baka siya pa ang nagnanakaw at siya pa ang sumisigaw ng magnanakaw. Manahimik ka. Bakit mo siya sinasaktan? Aray, Kuya Chengxiao, sinasaktan mo ako. Amy. Isang walang kwentang tao na hindi man lang kayang pamahalaan ang sariling kumpanya. At isang mahilig maging kabit. Talagang bagay na bagay kayo. Weiwei, tara na. Sa lagay niya, wala tayong mapapala. Gugutumin lang natin siya ng ilang beses, at magiging masunurin na siya. Pero, Huwag ka nang magpero. Nagpareserba ako sa furutang. Para sa iyo, dadalhin kita para kainin ang paborito mong taro dok. talaga, Kuya Chengxiao, paano mo nalaman? Napaborito ko ang taro duck ng furutang. Ang mga upuan sa kanila ay kailangan pang ibuok ng isang buwan ng maaga. Kuya Chengxiao, ang bait mo talaga sa akin. Siyempre, tara na. Huwag na nating sayangin ang oras. Shuning, gusto mo ng taro duck. Kapag natapos ko na ang proyektong ito, sa ikatlong anibersaryo natin, dadalhin kita sa furutang para kumain. Gu Chengxiao. Ganoon pala ako sa'yo. Kahit isang order ng taro duck ay hindi makuha. Sino ang nagsabi sa'yo na magdesisyon ka ng mag-isa? At itali siya? Kuya Chengxiao, sinisisi mo ba ako? Huwag mong kalimutan. Si Shen Shuning ang salarin sa pagkalugi ng kumpanya mo. Pero hindi mo kailangang gumamit ng ganoong matinding paraan.
Pakawalan mo siya mamaya. Kuya Cheng Xiao, bakit hindi mo sinabi yan kanina? Ako, Utos ito ni tita. Naawa lang ako kay Kuya Cheng Xiao, kaya ginawa ko na lang. Bakit naman ako sinisisi ni Kuya Cheng Xiao? At saka, kung naglakas loob si Shen Shuning na magnakaw ng sikreto ng gugroup ngayon, baka sa susunod ay pumatay na siya sa gugroup. Hahayaan pa rin ba siya ni Kuya Cheng Xiao? Nang paulit-ulit, sa madaling salita. Kayang protektahan ni Kuya Cheng Xiao ang isang kriminal. Habang buhay. hayaan na, ilang araw lang naman siyang magugutom. Ngayong gumawa siya ng ganoong kalaking problema, kailangan din niyang matuto. Weiwei, hindi kita sinisisi. Pakiramdam ko lang ay dinumihan mo ang iyong mga kamay dahil sa kanya. Ang ganyang karuming bagay, huwag mo nang gawin sa susunod. MM. Ah. Ay Parang iba na si Shuning ngayon, kumpara sa dati. Iba na siya. Cheng Xiao, alam ko mali ako. Sa susunod, magtatanong muna ako sa'yo bago gumawa nito. Cheng Xiao, huwag ka na magalit, pwede ba? Sage, tara na. Cheng Xiao, hintayin mo ako. Anong ginawa mo? Para hindi ka makalimutan ni Cheng Xiao. Hindi ko maintindihan. Isang ulila kang walang sinumang umaalalay. Bakit ka ganito kakaangas? bakit? Yung madali kong nakuha. Hindi mo makuha? Pinakainis sa akin yang mukha mong. Walang pakialam. Bakit ka ganito kakaangas? Alam ba ni Gu Chengzhao na nandito ka ngayong gabi para turuan ako? Amy, alam niya syempre. Sabi ni Cheng Xiao, kailangan kong sabihin muna sa kanya, bago gumawa ng kahit ano, kaya nandito ako. Alam na ni Cheng Xiao. Bakit? Akala mo ba, bumalik ang nararamdaman ni Cheng Xiao sa'yo? Naku. Tingnan mo to sa kamay ko. Ito yung materyales para sa pinakamalaking pink diamond sa South Africa. 3 karat pa, nagkakahalaga ng 800,000. Sinabi ko na kay Kuya Cheng Xiao, pagkatapos ng krisis ng kumpanya, saka na lang niya ako bilhan. Pero hindi ko mapigilan. Gustong-gusto talaga akong bilhan ni Kuya Cheng Xiao. At sinabi pa ni Kuya Cheng Xiao, sa August 7 ngayong taon ang engagement namin. August 7. Ang bilis ng panahon. Sa isang iglap, engaged na kami ni Kuya Cheng Xiao. August 7. Bakit August 7? Dahil sabi ni Kuya Cheng Xiao, iyon ang araw na dapat naming alalahanin. Hindi mo ba alam? 4 na taon na ang nakalipas sa araw na iyon. Iyon ang unang beses namin ni Kuya Cheng Xiao. Ngayon naiintindihan mo na, noong ikinuwento mo sa akin, ang nakaraan ninyo ni Kuya Cheng Xiao, kung gaano ako nasaktan, di ba? Dahil bago pa kayo nagasama ni Kuya Cheng Xiao, kami na ni Kuya Cheng Xiao. Mabuti na lang, naglalaro lang siya sa'yo. Pero naniwala ka pa rin, at pinakasalan mo pa siya noong naaksidente. At halos patay na si Kuya Cheng Xiao, ang kindi mo namang magmahal. Pero ano ngayon? Kailangan ko lang kumaway. Babalik na naman sa akin si Kuya Cheng Xiao. Bobo, kahit anong dahilan ang sabihin ko, maniniwala ka, nakakatawa talaga. Ikaw, Shen Shuning, simula hanggang dulo, ay isang tawanan lang. Pero ang tawanan mong yan, nakatulog sa kama ang lalaking mahal mo ang 3 taon. Tahimik ka. Itigil niyo yan. Aray. Tatay, Sino kayo? Paano nyo ako natagpuan dito? Umalis kayo dito. Kunin niyo siya. Aray, masakit. Bitawan nyo ako. Alam nyo ba kung sino ako? Ako si... Hindi ko paki kung sino ka. Sa Yundu, ang may lakas ng loob na manakit sa akin, ay hindi pa ipinapanganak. Aray.
Ninger, okay ka lang ba? Pasensya na, nalete ang tatay. Okay lang ako, tatay. Aray, Shen Shuning, anong ginagawa mo? Huwag kang magmalaki, dahil may matandang lalaki kang sumusuporta sa'yo. Aray, Kung magpapatuloy ka sa maruming bibig mo, hindi lang isang sampalang parusa. Nakakadumi ang kamay ko sa pagtama sa'yo. Tatay, pauwi na tayo. aray, Shen Shuning, si Cheng Xiao, ay hindi kanya pababayaan. Hihintayin ko. Linti, Shen Shuning, siguradong pagsisisihan mo. Ang lahat ng ginawa mo ngayon. Anak, itong nangyari ay gawa ng hayop na yan na si Gu Chengxiao, di ba? Siguro nga po. Atawad po. Dati masyado akong naging pasaway. Para lang sa lalaking yon. Nakipagtalo ako sa inyo. At 3 taon akong hindi umuwi para bisitahin kayo. Aling magulang ba ang kayang magalit sa sarili nilang anak? Natatakot lang si Papa na hindi ka maging maayos. Si Gu Chengxiao ay bobo. Pabigla-bigla sa mga ginagawa. Madali siyang malinlang ng panlabas na anyo. Hindi siya karapat-dapat sa anak ko. Ngayon, pinagawa ko sa furutang ang inyong paboritong pato na may taro. Hindi ba paborito mo ang pato na may taro? Halika, umuwi na tayo. Binilhan ako ni Papa ng pato na may taro. Hi. Ah! Linger. Linger. Aray. Ah! Ah! Ha. Anak ko. Hindi ka naprotektahan ni Mama. Sinuri na ng katay mo. Ito ang plano ni Chen Weiwei. Ninakaw ang mga lihim ng pamilyang Gu at isinisisi sa'yo. Pinagbawalan na ng tatay mo ang Chen Group at binigyan ng matinding presyon. Sa loob ng 1 araw, ang Chen Group ay mawawala na sa Yundu. Ang Gu Group. Tatay. Gusto kong ang group ay hindi na makakita ng bukas. At ipapawalang bisa ko ang engagement ko kay Cheng Zhao. Sig. Mawawala na ang lahat ng ugnayan ninyo. Seg. Mula ngayon, ang pinakamataas na pamilya sa Yundu, ang pamumuno ay nasayo na. Iuutos ko ito ngayon, ang iyong welcome back party, at ang seremonya ng paglilipat ng pamumuno ng pamilyang Shen ay magaganap bukas ng sabay. Mula ngayon, ikaw na ang pinakamakapangyarihan sa Yundu. Amy, wala nang makakapag-api sa'yo. Cheng Zhao. Chen Weiwei. Babayaran ninyo ang dugo. Ang dugo. Nag-withdraw ang pamilyang Shen. Kahit si Boss Tzu na matagal nating kasama, nag-withdraw din. Ano? Kailangan mong magbayad ng penalty. Pati kami ayaw na rin makipag-ugnayan at makipag-partner. Sino ba ang inaway ko? Para ganituhin si Gu Chengxiao. Simula nang umalis si Jiang Shuning, wala nang nangyaring maganda. AME. Weiwei, sino ang gumawa sa'yo niyan? Kuya Cheng Xiao, kailangan mo akong ipagtanggol ngayon. Huwag ka nang maging malambot kay Shen Shuning. Nga, Cheng Xiao. Tingnan mo itong si Shen Shining. Ang lupit niya talaga.
Tingnan mo ito at ito. Binugbog niya si Weiwei. Wala nang magandang parte sa mukha niya. AMM, Hindi ba siya nakakulong sa basement? Paano kanya nabugbog? Mabait kasi si Weiwei. Gusto lang niya sanang bigyan ng kubig. Pero hindi niya inisip na gagantihan siya. At pinabugbog pa niya sa lalaking iyon. Si Weiwei. Itong matandang lalaki na ito. Kasama ang mga tao niya. Pumasok sa basement. At dinala si Shen Shuning. At binugbog pa ako ng ganito. Cheng Xiao, tingnan mo ng mabuti. Ito ang magaling mong asawa. Sabi ko na nga ba, bakit siya pumayag na makipaghiwalay sa'yo? Kaya pala siya ay, nakahanap na siya ng kapalit. Tama. Si Shen Shuning, nakikipag-cosplay pa sa matandang lalaking yan. Narinig ko mismo, tinawag ni Shen Shuning na, atay, ang maandang lalaking yan. Emmy, sabi ko na nga ba, hindi siya disenteng tao. Noong umalis siya sa bahay namin, ang daming dugo sa hita niya. Sakit yon sa babae. Pagbalik ko, utusan ko ang mga katulong namin na i-disinfect lahat ng bakas na iniwan niya. Hoy, alamin nyo, kung sinong lalaki ang kumuha kay Shen Shuning. Ano? Hindi mahanap? Masyadong malakas ang koneksyon. Anong silbi ng pagpapakain ko sa inyong mga walang silbi? Ha? Kuya Cheng Xiao. Dahil may ibang lalaki na si Shen Shuning, baka hindi na siya babalik. Wala nang saysay, kung pipigilan mo pa siya. Huwag kang malungkot para sa taong hindi naman karapat-dapat. Nandito pa naman si Weiwei. Hindi ko lang alam na si Shen Shuning pala, hindi namimili ng lalaki. Isang parang customer service. Isang parang maanda, talagang desperado na, kahit ano kinakain. Shen Shuning, ang galing mo talaga. Hoy, nalaman mo na ba kung sino ang lalaking iyon? Ano? Ang sumira sa pamilyang Gu ay ang pamilyang Shen, ang pinakamalaking pamilya sa Yundu. Ha? Paano nangyari iyon? Kahit gaano kami katanga, hindi namin kayang kalabanin ang pamilyang Shen. Aray, nitong mga nakaraang araw, sinabi pa nilang susuportahan nila ang kumpanya namin ng 30 bilyon. Bakit ngayon? Sinisira na nila kami. Aray, Malapit nang malugi ang Gu Group. Ha? naku anak, huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang Gu Group natin, tiyak na magkakaroon ng pagbabago, tulad ng dati. Ngayon, tiyak na makakaligtas din tayo sa kapahamakan. Walang silbi, ma. Kahit 10 ako, hindi pa rin makakatalo sa kalingkingan ng pamilyang Shen. Tita, Kuya Cheng Xiao, huwag muna kayong mag-alala. Narinig ko na ngayon, ang pamilyang Shen ay maghahanda para sa kanilang anak ng isang welcome back party, pati na rin ang seremonya ng paglilipat ng pamumuno. Bakit hindi tayo pumunta sa party at tanungin sila ng personal? Kahit may kasalanan man o wala, tayo na lang ang lumapit at humingi ng tawad sa kanila. Baka may pag-asa pa na maayos ang lahat. Weiwei, ibig mo bang sabihin na may paraan ka para makapasok tayo sa family dinner ng pamilyang Shen? Nakakuha lang ako ng invitation sa isang pagkakataon. Naku. Weiwei, ang galing mo talaga. Hindi katulad ng walang kwentang si Shen Shining na laging nagtataksil sa pamilya at nagtangkang magnakaw ng mga lihim ng kumpanya. Miss Shen, ginawa ko na ang utos nyo at ipinadala ang divorce papers kay Emargo, pero tumanggi siyang pumirma. Gu Cheng Xiao, bakit ayaw mong pumirma? Sa divorce papers? Ara kanino ka nagpapanggap? Hindi mo ba sinabi sa kanya na ako na ang alis ng walang dala? Sinabi ko na po iyon, pero tinanggihan pa rin niya. Hindi ko peke kung paano mo ito gagawin. Bago bukas, gusto kong makita siya. Pumirma sa kasunduan sa dibosyo. Say,
mm. Gucheng Zhao, mm. ang utang ko sa'yo sa mga taong ito nabayaran na. Pero ang pagiging alipin ko, para sa pamilyang Gu, paano mo babayaran? Paano mo babayaran? Ah, ha, ha. Yemi. Wei, buti na lang at nandyan ka. Naayos na ang wedding gown. Dapat dalhin ka ni Cheng Shao para maglakad-lakad. Ayos lang po, ita. Oh, Hindi pa rin ako kinokontak ni Shen Shuning. Kasama ba talaga siya ng ibang lalaki? Matagal ko nang itinuring ang sarili ko at si Kuya Cheng Shao bilang isa. Wei. Sa susunod, huwag mo nang sabihin. Ang ganyang bagay. Huwag mong hayaang marinig ng iba. Masama sa reputasyon mo. Kuya Cheng Shao, ano ang ibig mong sabihin? Ito si Cheng Shao, ang pagiging magino. Ayaw lang din niya na pagsismisan ka ng iba sa likod mo. Siguradong iniisip pa rin ni Kuya Cheng Shao ang malanding Shen Shuning na yan. Hintayin mo, sa Shen family banquet na ito. Ipapaunawa ko kay Kuya Cheng Shao kung sino ang tunay na karapat-dapat sa kanya. Ano man ang mangyari, salamat pa rin sa iyo sa pagkakataong ito. Hindi ba si Shen Shuning yan? Bakit siya nandito? Si Jigo. Shen Shuning, bakit ka nandito? Sino ang kausap mo kanina? Hindi ko pa sinasabi. Bakit kayo nandito? At saka, kung sino ang kausap ko, ay kalayaan ko. Nakatira ba ang pamilya mo sa tabing dagat? Bakit ang dami mong pakialam? Siyempre, inimitahan kami para dumalo sa homecoming banquet ng Miss Shen. Ikaw naman, isang ulila. Paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na lumitaw sa Shen family manor? Ay, naiintindihan ko na. Siguradong ang yaya kanina ay nanay mo. Kaya ka nakapaso, di ba? Ano? May pamilya ka? Shen Shuning, gaano karaming bagay ang itinago mo sa akin? Sinabi ko ba na wala akong pamilya? Anong karapatan mo para tanungin ako? Sige, sinasabi ko. Hindi mo man lang binabanggit. Ang pamilya mo. May nanay ka palang katulong. Siguro ako siyang. Ayawan siya ni Kuya Cheng Shao. Dahil sa pamilya niya, kaya hindi niya sinasabi. Kapag mahal mo ang isang tao, hindi ka dapat may tinatago. Sa tingin ko, hindi mo talaga mahal si Kuya Cheng Shao. Kung hindi, bakit mo inatago ang ganoong kalaking bagay kay Kuya Cheng Shao? Tama. Cheng Shao, ang babaeng ito, ay puno ng masamang intensyon. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Shen Shuning, totoo ba ang lahat ng ito? Kasama na yung matandang lalaki na kumuha sa'yo noon. Gucheng Zhao, hanggang ngayon, bobo ka pa rin. Shen Shuning, akala ko pa naman mapagkakatiwalaan ka. Pero ikaw pala ay walang utang na loob. May konsensya ka pa ba? Aray. Ha? Naglakas loob kang saktan si Cheng Shao. Gucheng Zhao, talagang kinasusuklaman kita. Ikaw na malandi, sige lang kung saktan mo ako. Pero naglakas loob kang saktan si Kuya Cheng Shao. Dapat kang magpasalamat. Naabala ako sa pag-uwi ka makailan. Wala akong oras para asikasuhin ka. Akala mo ba sa lahat ng ginawa mo? May oras ka pa para magpakitang gilas sa harap ko? Shen Shuning, huwag mong isipin na dahil may nanay kang katulong sa pamilyang Shen, ay pwede ka nang maging ganyan kayabang. Ako si Shen Shuning sa Yundu. Ay pwedeng maglakad ng nakataas ang noo. Sige, ang yabang mo Alam mo ba kung sino ang sinampal mo kanina? Si Wei, siya. Siya ang anak ng Chen Group. Amy, sinampal mo siya. Hindi ka patatawarin ni Boss Chen. Shen Shuning, mag-sorry ka na sa kanya. Kung hindi, hindi rin kita mapoprotektahan. Chen Group. Isang naghingalong pamilya sa Yundu. Sinampal ko lang.
Shen Shuning, huwag mong isipin na dahil katulong ang nanay mo sa pamilyang Shen, ay ikaw na ang Miss Shen. Mag-sorry ka na kay Weiwei. Emi, ama, huwag kang magmalaki. Sa tingin ko, kayo ang hindi nakakaalam. Ang inyong lugar, hindi ba? Ikaw, AMM? Hindi ako nakikipag-away sa mga ordinaryong tao. Duwag. Shen Shuning, bakit hindi ko napansin dati? Na ang daldal mo pala? Hindi ko rin pala napansin dati. Na isa kang tanga at bulag sa pagiging masunurin sa magulang. Na puro lang pakikinig sa matandang bruhang yan. ikaw ay naglakas loob kang murahin ako. Tingnan mo kung hindi kita bugbugin. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob. Ha? Ha? Dinidisiplina ko ang manugang ko. Anong pakialam mo? Amy, subukan mo lang. Papasukin kitang nakaupo, pero lalabas kang nakahiga. MRS Gu, nakalimutan mo na ba? Ang tungkol sa divorce agreement na ibinigay mo sa akin? Tita, Cheng Xiao. Ito yung matandang lalaki na kumuha kay Shen Shining noong nakaan. Shen Shuning, lumapit ka rito. Emi, Boss Gu, ipinadala ko na. Sa'yo ang divorce agreement. Wala kang karapatang pakialaman ako. Shen Shuning. Dahil lang sa matandang lalaking ito, makikipag-divorce ka sa akin. Kaya pala bigla kang pumayag sa divorce. Kaya pala, nakahanap ka na ng matandang lalaki. Tita, hindi lang isa ang nahanap niya. Noong nakaraan, may kasama pa siyang bata. Sa kumpanya ni Kuya Chenze. Matanda, huwag kang magpapaloko sa kanya. Hanggang sa wala ka nang matira, pati brief mo. Amy, para sa akin, ang pera ay mga numero lang. Kung gusto niya, ibibigay ko pa nga. Hoy, matandang gago, huwag kang magpakabastos. Pinagpalo mo ako noong nakaraan. Hindi pa nga kita hinahabol. Gusto kong makita kung magkano ang pera mo para maging ganito ka kasuplado. Sa Yundu, ikaw ang una na nagsasalita sa akin ng ganyan. Ang aura ng matandang ito, bakit ang lakas? Shen Shuning, mas mabuti na ipaliwanag mo sa akin. Sino ang matandang lalaking ito? Gu Cheng Xiao, kung totoo mong mahal mo ako. Bakit 3 taon mong hindi alam kung sino ako? Amy, sa teritoryo ko, may lakas pa kayong magpakasuplado. Emi. Emi. Ano? Ikaw ba ay puno ng pamilyang Shen? Si Shen Kingsong? Hindi possible. Kung ang matandang ito ay talagang puno ng pinakamayamang pamilya sa Yundu, bakit hindi sinabi ni Shen Shuning ang katotohanan simula pa lang? Tama nga. Emi, kung ganon nga, ako pa nga ang rina ng langit. Emi. Tay, ayoko pa. Na malaman nila ang tunay kong pagkatao. Sig, Tara na. Shen Shuning, huminto ka. Kung hindi mo ipapaliwanag, ngayon, sino ang matandang lalaking yan? Ikaw lang. Umuwi ka at pirmahan ang kasunduan sa dibosyo. Ganoon mo ba kamahal ang pera? Para sa pera, pakakasalan mo ang matandang lalaking yan? Dati, hindi ko napansin na ganoon ka kababa. Hinihintay mo ba akong mamatay? Kuya Cheng Xiao, ayos ka lang ba? Paano mo nagawang saktan ang Cheng Xiao ko? Aray, Aray, Aray! Matagal na kitang tinitiis. Gu Cheng Xiao, AMM, subukan mo. Saktan ako sa sarili kong bahay. bakit sinasabi ni Shen Shuning at ng matandang lalaking yan na bahay nila ito? naku, wala nang katarungan. Ahaha. Sinaktan ng manugang ang biyenan. Mamamatay na. Malapit nang magsimula ang bangket. Tara na. Huwag nating sayangin ang oras. Para sa mga basurang yan. He, ha ha ha. Ma, sa tingin mo ba may chance? Na si Shen Shuning pala ang anak ng pamilyang Shen.
Hindi yan pwede. Tama yan, Kuya Cheng Xiao. Kung siya nga ang anak, ang pinakamayamang pamilya sa Yundu na pamilyang Shen, bakit hindi niya sinabi agad? Dati, tuwing tinatanong ko siya, palagi niyang iniiwasan ang usapan, kaya akala ko. Hindi na lang ako nagtanong. Impossible yan. Kung tunay nga siyang anak ng pamilyang Shen, paano siya magde-deliver ng pagkahan para lang makapagdagdag sa gastusin? Tama yan, kung ang klase niya ay pwedeng maging anak ng pamilyang Shen. Ako na nga ang pinakamayamang babae sa buong mundo. Sage na, Cheng Xiao. Ang pinaka-importante ngayon, ay alamin kung bakit tinitirado tayo. Ang pamilyang Gu ni Shen Xining. Sige na, huwag na nating isipin yan. Umasok na tayo. Kuya Cheng Xiao, ara na, ang invitation na to. Hirap ko pa naman makuha. Wewe. Ikaw talaga ang pinakamabuti. Sana nakilala kita ng mas maaga. Kuya Chen Qiu, hindi pa naman masyadong gabi. Tara, pasok na tayo. Ay, ang ganda ng dekorasyon dito. Ang luho talaga. Emmy, Wei, tingnan mo to. Hindi ba ito yung nakita natin sa miso? Nga, wow. ang mesa na to, gawa rin sanan mo. Ang kulay. Mukhang daang taon na itong nan mo. At mukhang ilang daang taon na. Ha, Paano mo nalaman? ang pamilyang Shen na to, mas mayaman pa sa inakala ko. Hihe, ay, hindi ba't si Boss Gu yan? Yung yumaman dahil sa asawa niya. Ano, nanghihingi ka na naman ng pabor sa pamilyang Shen? Oh. May kasama pa siyang pangalawang asawa na nagpakasal ng walang ambag. Linisin mo ang bibig mo. Nandito ako para sa mahalagang bagay. Wala akong oras makipag-away sa'yo. Bakit? Ikaw mismo ang gumawa, pero ayaw mong pag-usapan. Sino sa Yundu ang hindi nakakaalam? Si Boss Gu na aksidente at naging plantman. Pinagaling siya ng asawa niya sa pamamagitan ng pagpapainom ng gamot. Nagsisinungaling ka. Ang anak ko. Ang mabuting tao ay pinagpapala ng kadhana. Sadyang mapalad siya. Amy, pinapayuhan kita na maging mabait kay Shen Shuning. Kung hindi, ang masama ay may sariling kapausahan. Ha? May relasyon ka ba kay Shenshu? May relasyon ka ba sa kanya? Kung hindi, bakit mo siya ipinagkatanggol ng ganyan? Ikaw lang ang matandang uhaw sa pag-ibig, ang may ganyang maruming isip. Ikaw. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Ang pagbabalik handog ng aming binibin at ang pagdiriwang ng pagiging pinuno ng pamilyang Shen ay formal na magsisimula. Emmy. Ang panganay na anak ng pinakamayamang pamilya sa Yundu ay talagang kakaiba. Ang ganda ng kanyang tindig habang naglalakad. Alagang pinapaganda ng pera ang tao. Balita ko, siya rin ang personal na estudyante ni Yar Hinang Yundong. Kung sino man ang makapagpakasal sa kanya, hindi na kailangang mag-alala sa buong buhay niya. Amy, ang ganda naman ng pangarap ng taong ito. Ang isang napakagaling na babae. Siyempre, ang Cheng Xiao ko lang. Ang kahapat dapat sa kanya. Akala ko kung sino ng napakagaling na tao. Si Miss Shen pala. Ang katulong niya. Pero huwag kang magsalita, ha? Ang yaman talaga ng pamilya Shen. Kahit isang katulong lang, ang ganda ng suot. Kaya pala ang yabang. Nagtatago sa likod ng kapangyarihan ng iba. Aiwan ko sila sa labas. Huwag na, gusto kong makita. Kung ano ba talaga ang gusto nilang gawin. May gagawin ka pa, sige na. Hindi ko nahahayaan na apihin nila ako. Sige, sasagutin ko lang to at babalik ako. Ang pamilya Shen ay napakayaman. Kung makuha mo ang loob niya,
Hindi ba't maliligtas ang kumpanya natin? Wei, huwag mong maliitin si tita, ha? Gusto lang ni tita na iligtas ang pinaghirapan ni Cheng Xiao. Matandang hukluban. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Ang balak mo, Amy, kapag nakasal na ako kay Kuya Cheng Xiao, ipapakita ko sa'yo ang tunay kong lakas. Alam ko po, ita. Miss Shen, nagkita na ba tayo dati? Hindi ko akalain na si Boss Gu ay gagamit din ng ganyang lumang diskarte sa panliligaw. Bakit parang boses ni Shen Shuning yan? Boss Gu, may nagsabi na ba sa'yo na ang pagtitig sa isang babae ng ganyan ay napakawalang galang? Boss Gu, may nagsabi na ba sa'yo? Hindi ba bastos ang tumitig sa isang babae ng ganyan? Gusto kong tumingin, kaya titingin ako. Kahit paano, pakakasalan kita sa huli. Amy! Paumanhin, bastos ako. Nabalitaan kong si Boss Gu ay kasal na 3 taon na ang nakalipas. Ang pamilyang Shen ay napakayaman. Kung makuha mo ang kanyang loob, hindi ba't maliligtas ang ating kumpanya? Si Gu ay kasal na. 3 taon na ang nakalipas. Pero, Umuwi ka at pirmahan ang kasunduan sa dibosyo. Pero ano? pero noong panahong iyon, bata pa ako at walang alam. Shen Shuning, Kaya pala sa mata mo, Gu Chengzhao, wala akong halaga. 3 taon ng buong pusong paglilingkod. Kapalit lang ang isang salitang walang alam mula kay Boss Gu. bakit ikaw? Shen Shuning? Naku, Ang asawa ni Gu Chengxiao Ay si Miss Shen pala. Magiging maganda ang palabas na ito. Si Shen Shining ba ay ang anak ng pamilyang Shen? Si Shen Shining ay tiyak na hindi pa rin sumusuko kay Cheng Xiao at naghahanap na naman ng paan para kumapit. Shen Shining, sinasadya mo ba ito? Alam mong si Cheng Xiao ay humihingi ng tulong kay Miss Shen ngayon. Sadyang nagpapanggap ka lang, di ba? Huwag mong isipin na dahil apelyido mo rin ay Shen. Ikaw na ang dalaga ng pamilyang Shen. Hindi mo man lang tiningnan ang suot mo. Ang damit na yan, hindi ko alam kung saan galing. Kung gayon, sabihin mo. Ang dami kong ito. Saan galing? Siguradong yung matandang lalaki. Ang bumili para sa'yo. Ang manok ay manok. Huwag mong isipin na kapag nagsuot ka ng balahibo ng phoenix, ay magiging phoenix ka na. Sino ang nangahas manira sa aking anak? Tito Shen, nakabalik na po kayo. si Li Chao ay tila tinawag niya itong Tio Shen. Hindi lang siya, isang simpleng katulong. Hindi kaya siya talaga ang pinuno ng pamilyang Shen? Si Shen Shuning ang dalaga ng pamilyang Shen. Paano mangyayari yan? Kayo na naman. Siguradong nagkasundo kayo para magkunwari at lokohin kami. Paano magiging dalaga ng pamilyang Shen si Shen Shuning? Isinusumpa ko sa Li Corporation. Ang nasa harapan ninyo ay si Shen Group, ang pinuno na si Shen Kingsong. Ito ang simbolo ng pagiging pinuno, ang pamilyang Shen. Ako si Shen Kingsong. Ha? Ha? Aba, Shen Shuning. Ikaw pala ang anak ng pamilyang Shen. Bakit mo itinago sa akin? Pinagmukha mo akong tanga. Nag-alala ka ba talaga sa akin? Sa buong Yundu, kami lang ang pamilyang Shen. Kung nagbigay ka lang ang pansin, hindi mo pa ba malaman? Hindi ba't sinabi mo na baka habulin ko ang yaman ng pamilya mo? Amy, ang isang lalaking tulad niya, para magbantay sa pamilyang Shen. Kahit ako, naiinis sa katangahan. Naghahanda na akong sabihin sa iyo. Nasa hotel ka kasama siya. Noon, totoo naman, na ihahatid ko si Weiwei sa ospital. Naipaliwanag ko na sa iyo. Bakit hindi ka maniwala? Tama na, Gu Chengzhao. Kung ano man ang totoo, hindi na mahalaga. Shining. Pamilya tayo.
Tingnan mo, kasal na kayo ni Cheng Xiao. Bakit ka pa rin nagpapanggap na estranghero? Baka nakalimutan mo. Simula nang dumating si Chen Weiwei sa bahay namin. Hindi mo na ako tiningnan ng maayos at hindi mo na ako pinansin. Kahit sa bahay. Araw-araw pa kang may nakalagay na. Kasunduan ang debosyon namin. Nagkamali lang ako. Nagkamali lang ako. Hindi hamak si Chen Weiwei sa'yo. Hindi si Chen Weiwei ang hindi hamak sa akin. Ang pamilya Chen ang hindi hamak sa pamilya Shen namin. Shining. Pwede mo bang kausapin ang tatay mo? Tulungan mo si Cheng Xiao. Impossible. Impossible. Shen Xuning, huwag kang maging mayabang. Huwag mong kalimutan. Ikaw at si Cheng Xiao ko ay legal na mag-asawa. Kung umasenso ang isa, umasenso ang lahat. Kung bumagsak ang isa, bumagsak ang lahat. Bukod pa rito, ang pamilya siya ninyo, ay ikaw lang ang anak, di ba? Gayon, kasal na kayo ni Cheng Xiao namin. Alahati ng ari-arian ng pamilya siya ninyo, ay kay Cheng Xiao na. Nakakita na ako ng walang hiya. Pero hindi pa ako nakakita ng kasing walang hiya mo. Hipag. Masakit naman ang sinasabi mo. Ikaw ba ang gumagawa ng herbal saw? Ang personal na estudyante ni Yarhe ay gumawa ng herbal saw para sa'yo sa loob ng 3 taon. Ano pa ang gusto mo? Patawad, Shuning. Dati ay nagkamali ako sa'yo. Ang mga ginawa mo nitong mga nakaraang araw, hindi ko na iyon papansinin. Pwede pa ba tayong bumalik sa dati? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para saktan ang aking anak na babae? Emmy, Tatay. Huwag kang magalit dahil sa ganyang tao. Hindi sulit kung masisira ang iyong kalusugan. Pasensya na talaga. Hindi maganda ang pagtanggap. Ha, naintindihan ko. Gu Cheng Xiao, sino ang nagbigay sa iyo ng kumpiyansa? Naakala mo ay hindi ako mabubuhay kung wala ka? Shuning. Sininger ay, hawak ko sa aking kamay, ako't akong mahulog. Hawak ko sa aking bibig, ako't akong matunaw. Bago maging matanda ang aking anak, hindi nawawalan ng 8 katulong sa tabi niya. At ang 8 katulong na ito ay sadyang sinanay para sa kanya. Pero kayo, ang galing ninyo. Ang isa ay may ibang pamilya. Ang isa naman ay nasa bahay, nagtatamasa ng serbisyo ng aking anak. At sinasaktan pa siya. Tatay, pasensya na. Ako ang walang alam. Hindi, Shuning, kasalanan ko lahat. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Huwag mo nang isipin. Sa pagkakataong ito, hindi ko nahahayaang Sining bumalik sa'yo. Shuning, pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Alam ko talagang nagkamali ako. Shining, Daddy ay. Nabulag ang isip ko. Nagpapaumanhin na ako sa'yo. Hindi ba si Cheng Xiao ang pinakamamahal mo? Nakikiusap ako sa'yo. Bigyan mo na lang siya ng isa pang pagkakataon, ha? Hay, Hindi kayo humihingi ng paumanhin sa akin. Kayo ay humihingi ng tawad sa anak ng pinakamayamang pamilya sa Yundu. Kuya Cheng Xiao, nakalimutan mo ba ang sinabi mo sa akin dati? Na sinabi mo sa akin? Ito ang jade pendant na binigay sa akin ni Gu Cheng Xiao. Chen Weiwei. Ang jade pendant ko. Bakit na sa'yo? Bakit na sa'yo ang jade pendant ko? Ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Chen Weiwei, sabihin mo. Bakit na sa'yo ang jade pendant? Ano ang sinabi mo kanina? Ito ang jade pendant mo? Boss Gu, ikaw ay isang mayaman. Madaling makalimot. Hindi po, Kuya Cheng Xiao. Tunay na akin ang jade pendant. Ito ang yaman ng pamilya Gu. Pinangangalagaan ang minanang Shuangyu jade pendant. Makilala ang taong gusto mong makasama habang buhay. Ibigay mo sa kanya ang kabilang kalahati. Handa ka bang tanggapin siya? Opo. Kapag gumaling na ako, pakakasalan kita.
At hindi na tayo maghihiwalay. Saj, Paano nangyari ito? Ikaw pala si Xiaoning. Ha? kaya pala ganito ang ginawa mo. Para sundin ka ni Gu Chengzhao. Dati nag-aala ako na. Naaksidente siya at nawalan ng alaala. At baka ma-stress siya kung pilitin siyang alahanin. Hindi ko inakala na naging pabor pa sa'yo. Hindi ganoon. Ako ang mahal ni Kuya Chengxiao. Kuya Chen, pakinggan mo ako. Ako si Xiaoning. Ha? Ikaw pala, ang Xiaoning na hinahanap ni Cheng Xiao sa loob ng maraming taon. Alagang nagkita ang magkakakilala. Magkakapamilya pala tayo. Amy. Ha? Sino ang kasama mo sa pamilya? Ang anak ni Shen Kingsong. Hindi kung ano-ano. Nakukunin lang kung kailan gusto. At itatapon kung kailan ayaw. Tapos na. Lahat tapos na. Shuning, pakinggan mo ang paliwanag ko. Dinala ko siya sa ospital noon. Akala ko ikaw yon. Naloko rin ako. Balay, naloko rin ng malulokong yan ang Cheng Xiao ko. Tingnan mo tong bagay na to. Baka hayaan na lang natin. Amy, Huwag mo nang isipin yan. Shiming. Handa ka bang bigyan ako ng isa pang pagkakataon? Shuning, bigyan mo ulit ako ng pagkakataon. Ninger, huwag ka nang kumalon sa apoy. He? Huwag mong kalimutan kung paano sila naging walang utang na loob. Huwag kang mag-alala, tatay. Hindi ako ganoon katanga. Dahil sa akin. Dumadaloy ang dugo mo. Ha? Balay. Tayong mga nakatatanda ay dapat magpayo na magkasundo, hindi maghiwalay. Bakit mo pa pinapayuhan ang mga bata na maghiwalay? Huwag kang magkunwari dito. Wala akong balae na katulad mo. Ang pamilyang Gu ninyo. Hindi ba't ayaw niyo sa akin dahil sa aking mababang pinagmulan? Bakit ngayon? Bigla kayong lumalapit? Pagkakamali. Puro pagkakamali. Sa tingin ko, hindi lahat ay pagkakamali. Kanina sa labas, ano ang sinabi ninyo? Ang isa ay sinabing ako ay hamak. Ang isa ay sinabing may sakit ako. Ako ang taong sinasabi ninyo, hamak at may sakit, na nagde-deliver ng pagkain sa loob ng 3 taon at inalagaan ang inyong pamilya. Nagkamali ako ng tao. Alam kong napakalaki ng aking pagkakamali. Ang dahilan kung bakit ko siya pinaboran noon ay dahil napagkamalan kitang siya. Amy, kung ako pa rin ang pinagkamalan ninyong mahirap na si Shen Shuning, ganito pa rin ba kayo? Hinding-hindi. Sinasabi ninyo, ako ay materialistiko. Sa tingin ko, ang tunay na materialistiko ay kayo. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang pakiramdam kung mawalan ang lahat ng pera. Hoy, Assistant Wang, nakita ko si Li Chao ngayon. Sa tingin ko, siya ay isang napaka-interesanting tao. Ngayon, sa Li Corporation, mag-invest ng 50 bilyon. Ha? 50 bilyon? 50 bilyon lang. Ganyan na ba kayo kagula? Ha? Shuning, huwag ka naman ganyan. Alam mo namang si Cheng Xiao ay may alitan kay Li Chao. Ito ba ang gusto mo? Gusto mong saktan si Cheng Xiao? At dahil sa pamilyang Shen ninyo, ang pamilyang Gu namin ay malapit nang mawala. Pakiusap. Bilang ina, nagmamakaawa ako sa iyo. Tulungan mo si Cheng Xiao. Hindi dahil sa iba, kundi dahil sa inyong ilang taong pagsasama bilang mag-asawa. Amy, Kung sinabi mo sa akin ilang araw na ang nakalipas, siguro ay pinakinggan ko pa
Oh, kayo. Ngayon? Huli na! Ang lahat sa pagitan mo at ni Cheng Xiao ay dahil sa kanya. Siya ang may kasalanan. Ikaw na maandang bruha. Bitawan mo ako. Shuning, kasalanan niya lahat. Ngayon, tuturuan ko siya ng leksyon para sa'yo. Huwag ka nang magalit, ha? Ay, bitawan mo ako. Ako ang panganay ng Chen Group. Paano mo nagawa sa akin yan? Ang maliit na Chen Group. Ano bang ipinagmamalaki mo diyan? Nangangahas ka pang magyabang dito. Ang manugang ko ay ang panganay ng pamilyang Shen ng Yundu. Huwag mong kalimutan. Ang pamilyang Shen ay hindi kinikilala ang kasal ninyo. Ikaw lahat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi magagalis si Shining. Ikaw na matandang babaeng patay. Ano ka ba namang mabuting tao? Hindi ba ikaw ang nagkapalit sa akin kay Shen Shuning para sa paggawa ng herbal na pagkain? Tama na. Hindi pa ba sapat ang gulo? Ina, mayroon pa bang bagay na hindi ko alam? Umalis kayo. Tama ang hula ko, di ba? Ano? May apo ako. Ha? Ninger, Ha? Tatay. Ayos lang. Si Boss Gu ay hindi maayos ang pag-iisip. Dapat kang pumunta at tingnan. Hindi yung dito ka nakikinig sa mga hindi nakakaintindi. Kung sinabi mo sa akin ilang araw na ang nakalipas, baka pinagbigyan ko pa kayo. Erong ngayon. Huli na! Anak, anong nangyari? Kailan pa nangyari yan? Bobo, naglakas loob ka pang magtanong. Naku, Benan. Pag-usapan natin ng maayos. Bakit ka nananakit? Ikaw na matandang babae, manahimik ka dahil sa katangahan mo. Inakusahan mo ang anak ko na nagnakaw ng sikreto ng walang kwenta mong kumpanya at ikinulong mo pa siya. Pagkalabas niya sa bahay niyo. Dahil sa galit, nagkaroon siya ng senyales ng pagkalaglag. Mahirap na nga lang siyang nailigtas. Nakakainis talaga. Shuning. Hindi ako ang nag-utos na may tao. Ngayon ba, huli na ang lahat ng sasabihin mo? Hindi ako tao. Cheng Xiao, huwag kang ganyan. Ay naku, anak ko. Maniniwala ka man o hindi. Hindi ko ideya ang pagdukot sa'yo. Ideya mo man o hindi. Ang ginawa mo habang dinukot ako. Hindi yan mabubura. Hello, ako to si Shen Shuning. Gusto kong marinig ngayon ang balita ng pagkalugi ng Chen Group. Sage po, miss. Shen Shuning, ikaw. Ako ang gumawa ng lahat ng ito. Walang kinalaman ang pamilya ko. Patawarin mo ang pamilya ko. Alam mo na mula pa sa simula, nabuntis ako. Hindi ba? Wala akong alam. Huwag kang lumapit. Hahayaan kitang manatili sa Yundu. At ang Yundu ay akin. Hahayaan kitang mabuhay sa pagdurusa habang buhay. May tao. Palayasin siya. Hoy. Dahil sa'yo, wala na akong matabang apo. Chen Juge. Sinaktan mo ako. Bakit ka nagsinungaling? Bakit mo pinatay?
ang anak namin. Mahal na mahal kita, Chen Juge. Chen Juge, gusto kitang makuha. Anong mali? Cheng Xiao. Bitawan mo na siya. Mamamatay na siya. Kung mamatay siya, makukulong ka rin. Cheng Xiao. Ayaw mo ba talagang? Makipagbalikan kay Shen Shuning. Nandidiri ako sa pagmamahal mo. Hello? Pa, Huwag mo akong tawaging pa. Tingnan mo ang ginawa mo. Wala na ang Chen Group. Huwag ka nang bumalik. Mula ngayon, ako, si Chen Sanmao, ay ituturing na wala akong anak na tulad mo. Papa. Ha? Paano nangyari ito? Ilang minuto pa lang. Boss Gu, sinara ang kumpanya. Alam ko na. Kuya Cheng Xiao, ayaw na sa akin ng patay ko. Pwede mo ba akong kukupin? Wala na palaga akong mapupuntahan. Buhay. Gagawin ko ang lahat para makabawi. Ninger. Ikaw na ang magiging pinuno ng pamilyang Shen. Hindi ka na dapat magkakabata tulad ng dati. Kahit anong gawin ng batang iyon mula sa pamilyang Gu, para suyuin ka. Umaasa si tatay na magiging matatag ka tulad ngayon. Tatay, huwag kang mag-alala. Ang dating Shen Shuning ay patay na. Cheng Xiao. Ilang araw ka nang hindi kumakain. Uminom ka man lang ng kubig. Anak. Kung hindi ka kakain at iinom, masisira ang katawan mo. Ang katawan na ito ay inalagaan ni Shuning, pero ginamit ko lang para saktan siya. Hayaan mo nang masira. Hindi naman talaga ito sa akin. Anak. Ang katawan na ito, inalagaan ni Shen Shining araw at gabi. Kung sisirain mo ang sarili mo, hindi ba sinasayang mo lang ang kanyang pagsisikap? Hindi ba't sinasayang mo lang ang kanyang pagsisikap? Ma, alam mo rin na ito ang kanyang pagsisikap. Bakit noon? Ay niloko mo ako kasama si Chen Weiwei? Ma, ako ang pinakamamahal mong anak. Bakit niyo ako niloko kasama siya? Anak. Ang gusto lang naman ni Mama ay, na mas gumanda pa ang buhay mo. Mas maging maayos pa. Hindi rin naman alam ni Mama noon, na si Shen Shining, ay ang dalaga ng pamilyang Shen. Kung alam ko lang, Yemi. Hindi ko sana siya. Ginanon. Ha? Tingnan mo ang bahay na to. Sino ba ang nag-asikaso kundi si Shuning? Ngayon, wala na siya. Ang bahay na to, mukha pa bang bahay? Tama sila. Ako, si Gu Chengxiao, ay isang tanga. Ang pinakatangang tao sa mundo. Nawala ko, ang pinakamamahal kong babae. Anak, ha? Anong nangyayari sa'yo? Ha? Huwag mo namang takutin si Mama. Ha? Kahit na si Shen Shining, ang pinakamakapangyarihang dalaga, dito sa Yondu, hindi rin naman pahuhuli ang anak ko. Baka sa loob ng ilang araw, magbago ang isip niya at bumalik na. Hindi na. Hindi na. Sa tingin ko, si Shen Shining, bukod sa kanyang pagkatao, wala naman siyang maipagmamalaki. Ma. Dati, tuwing nag-away kayo ni Shuning, palagi mo ring binabaluktot ang katotohanan, di ba? Hindi. Hindi ganoon. Tama sila. Ako'y isang tanga na sumusunod sa magulang. Isa akong walang kwenta. Ha. Aha.
Cheng Xiao, saan ka pupunta? Xuning. Nakita mo ba ang aming Cheng Xiao? Hindi siya makita. Dapat pumunta sa istasyon ng pulisya. At hindi sa akin. Ha? Pero hinanap ko na sa lahat ng dako. Pero hindi ko siya makita. Hindi rin niya sinasagot ang tawag ko. Wala na akong magawa. Nag-aalala ako na may nangyaring masama kay Cheng Xiao. Nagkaroon ka rin ng anak. Siguradong maintindihan mo. Ang damdamin ng isang ina, di ba? Emi, Wala kang karapatang. Banggitin ang anak ko sa akin. Emi. Kahit hindi siya naipanganak, anak pa rin siya ng pamilyang Gu. Mukhang ang leksyon na ibinigay ko sa iyo. Noong nakaraan ay hindi pa sapat. Ikaw ba ang nagpadala ng tao para kunin si Cheng Xiao? Kaya hindi ko siya mahanap. Dito pala ako hinihintay. Anak, saan ka nagpunta nitong mga nakaang araw? Hindi ko akalain na si Boss Gu ay may ugali ring mag-abang tao. Ayoko sanang abalahin ka. Gusto ko lang malaman kung kumusta ka. Hindi ko talaga akalain. Ang tanyag na CEO ng Gu Group ay may ugali ring maniktik na parang daga. Sa Imbernal. Shen Xuning, huwag kang masyadong lumalampas. Ahit na noon, may mga pagkakamali kami sa'yo. Huwag mo naman kaming tratuhin ng ganyan. Bukod pa rito, ikaw si Cheng Xiao namin. Hindi pa naman nagdiborsyo. Ang iyong bibig ay parang dati pa rin. Laging nagpapalit ng itim at puti. Sayang, ang manugang na itinapon mo noon ay ang anak mo. Pinakamayamang pamilya sa Yundu. Ngayon, ang anak mong nagmamakaawa sa akin ay hindi makakapaglapit sa batong pinto ng pamilyang Shen. Naalala ko na. Nagsara na ang kumpanya ng anak mo. Kailangan mo bang mga rekomendasyon sa nursing home? AME kasi wala na ang manugang na ipinadala sa'yo. May mag-alaga naman sa'yo sa huli, di ba? Ikaw, Ma, Ngayon ka pa magpapakita ng pagmamahal. Saan ka naman nito dati? alam kong maraming masama ang ginawa ng nanay ko sa'yo. Hinihingi ko ang tawad sa kanyang ngalan. Biktima rin ako nito. Tigil. Hindi ako interesado sa mga sinasabi mo. Bukod pa rito, ang mga ginawa niya noon, wala ka ba talagang alam kahit kaunti? Margu, huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Mula simula hanggang wakas, hindi alam ni Margu kung nasaan ang problema niya. Ang tanga talaga. Isama mo ang nanay mo at umalis kayo sa bahay ko. Patawad, alam kong huli na ang lahat sa anumang sasabihin ko. Xuning, ano pa ba ang dapat kong gawin para mapatawad mo ako? Patawad? Margu, masyado mo namang pinapataas ang sarili mo, di ba? kasalanan lahat yan ni Chen Weiwei. Ano ang kinalaman ng Cheng Xiao namin diyan? Kung hindi lang nagpanggap si Chen Weiwei na ikaw, hanggang ngayon, ay masaya pa rin tayong pamilya. Isa pa, kung hindi lang iniligtas ni Cheng Xiao mula sa sumabog na pabrika. Buhay ka pa ba hanggang ngayon? Emmy, Bakit ka tumatawa? Ang utang na loob sa pagliligtas ng buhay, hindi yan madaling mabayaran. Utang na loob sa pagliligtas ng buhay? Nga, nabulag talaga ako. Ginugol ko ang buong kabataan ko at isang buhay para bayaran ang utang na loob na yan. Akala mo ba ako, si Shen Xuning, ay naghahangad ng utang na loob mo? Kahit wala ka noon, ang mga tauhan ng tatay ko ay makikita ako agad. Ikaw, nakasalo ka lang ang pagkakataon. Ngayon, ang utang na loob na ito, binayaran ko na ang buhay ng anak ko at kalahati ng buhay ko, kasama ang interes. Mula ngayon, wala na tayong utang sa isa't isa. Mabuhay man o mamatay, wala na tayong pakialam sa isa't isa. para maging ganito tayo. Sa tingin ko, kahit 800 taon ka pa, hindi mo pa rin maintindihan. Emmy, Aray, Shining, Ma, kung talagang kinikilala mo ako bilang anak mo, huwag mo nang pakialaman ang tungkol sa akin at kay Xuning. naku, sinisisi mo pa ako ngayon?
Para sa ikabubuti mo rin ito, ganyan ka pa sa akin. Noon, pinaghirapan kitang palakihin. Mula sa pagiging sanggol. Sinisisi mo pa ako ngayon. Talagang babawiin kita. Anak, nakauwi ka na. Anong gulay ang binili mo? Bakit gulay na naman? Kasi ngayon, nag-deliver ako. Kumita lang ako ng 100 piso. Daddy, sabi ni Shen Shining. Nakakakita siya ng 300 piso sa isang araw. Kasi nagtatrabaho siya ng walang pahinga. Wala akong silbi. Ha? Anak, Anak, bakit hindi mo na lang siya pabalikin? Para hindi ka na mag-deliver at hindi na rin ako maglilinis. magde-deliver ako ng magde-deliver hanggang sa makakuha ako ng kasing dami ng orders niya. Ha? At saka, bakit mo naman naisip? Nababalik siya para maging alipin ng pamilya natin. Shen Shuning, hindi ako naniniwala. Natuluyan mo nang iniwan ang anak ko at hindi ka nababalik. Sa totoo lang, mas mahirap ito kaysa kumita ng pera sa labas. Shuning, Miss Shen, sa pagkakataong ito, ang pamilyang Shen ay nakuha ang kinakamalaking lupain sa Yundu na pwedeng i-develop. Ano po ang plano ninyong itayo? Ano po ang plano ninyong itayo? O manhin, kailangan pa itong maging sikreto. Miss Shen, maaari po ba ninyong sagutin ang tungkol sa mga usap-usapan na nagkaroon kayo ng kasal? Totoo po ba ito? Totoo yon. Pero bata pa ako noon. Arang laro lang ang bata. Ang lalaking lumitaw sa tabi ni Miss Shen kamakailan. Siya ba ang susunod na asawa ni Miss Shen? O manhin, mananatili itong sikreto sa ngayon. hindi ipaliwanag mo. Hindi ito totoo. Niloko ako ni Shuning. Pupuntahan ko si Shuning para linawin. Aalis na ako. Kita-kita mamaya, mahal kita. Shuning, alis ka ba? Bakit ka na naman nandito? Ang sinasabi sa balita, totoo ba lahat? Margo, sa anong karapatan? Mo ako tinatanong tungkol dito. Hindi ko pa napipirmahan ang kasunduan. Ma, alam mo ba? Ngayon, sa isang araw na pagde-deliver, nalampasan ko na ang dami ng order mo. Ngayon na intindihan ko na ang nararamdaman mo. Sa wakas alam ko na kung bakit pagbalik mula sa pagde-deliver. Ang bigat ng amoy ng pampahid sa katawan. At sa wakas na intindihan ko na ang hirap ng buhay. Naintindihan ko na. Bilang isang babae, kung gaano kahirap, alagaan ang bahay at labas. Alam ko rin. Isang babae, alam mo ba kung gaano kasakit makita ang lalaking mahal mo? Kasama ng iba? Ano ba talagang gusto mong sabihin? Gusto ko lang sabihin na, naintindihan na kita ngayon. Sobrang labo ng ginawa ko dati. Hindi ko dapat binaliwala ang away mo at ng nanay ko, lalong hindi ko dapat, Cheng Xiao. Ituring ang mukha mo sa iba. At piliin ang bato kaysa sa perlas. Tapos ka na ba? Shuning, may date ka ba? Nasa dagat ba nakatira si Margo? Ang dami mong alam. Shuning, pag-isip ko na. Kasama ka ng ibang lalaki. Sumasakit na ang puso ko. Shuning, araw-araw. Hindi ko maiwasang. Isipin ka. Bigyan mo na ako ng pagkakataon. Hindi ba dati ikaw ang laging mataas ang tingin? At pinipilit akong huminging tawad? Bakit ngayon? Arang aso ka na nagmamakaawa sa akin?
Patay na ang dating Shen Shuning. Ang Shen Shuning ngayon ay ang anak na babae ng pamilyang Shen. Na hindi na para sa'yo, Gu Chengzhao. Si Shen Shuning na hindi ko na dapat nakilala pa. MM. Shen Shuning. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana nalugi ang pamilya ko. At ngayon wala akong mauwian. Hindi kita mapapatawad. Sige na, huwag kang magmadali. May nangyari lang kanina, kaya naantala ako. Shen Shuning. Bakit sa isang salita mo lang, ay nasira mo na ang lahat sa akin? Bakit mahal na mahal ka ni Kuya Chengxiao? Bakit? Bakit hindi ako ang nakilala ni Kuya Chengxiao ilang taon na ang nakalipas? Bakit hindi ako ang mahal ni Kuya Chengxiao? Bakit hindi ako ang dalaga ng pamilyang Shen? Alam ko na, Shen Shuning, Shen Shuning. Bakit? Bakit? Hindi ka pwedeng maging masaya kaysa sa akin. Ay, ikaw lang ang hindi pwede. Ay, Shen Shuning, mapunta ka sana sa impyerno. Shuning, mag-ingat ka. Ha? Bakit nangyari ito? bodyguard, hulihin siya. Bakit nangyari ito? Bodyguard, hulihin siya. Kung umalis ako, sa totoo lang, maganda rin yon. Isipin mo na lang na ito ang pagbabayad ko sa'yo. Huwag kang magsalita. Ang sugat na yan, hindi yan nakamamatay. Nagmamalasakit lang siya sa akin. Papatawarin niya ako. Gu Chengxiao, tingnan mo ang babaeng mahal mo. Mamamatay ka na sa harap niya, pero wala pa rin siyang pakialam. Ito ang babaeng minahal mo, walang puso, makasarili. Bakit hindi mo ako tingnan? Mas maganda ako sa kanya ng 1,000 beses. 1,000,000 beses. Kuya Chengxiao. Gu Chengxiao. Dalhin siya sa pinakamagaling na ospital sa Yundu. Sabihan ng ospital na gawin ang lahat para iligtas siya. Lahat ng gastos ay sasagutin ng pamilyang Shen. Opo. Hindi ko akalain na ganyan kakatapang. Naglakas loob ka pang pumatay. Hindi pa ba sapa ang mga leksyon na ibinigay ko sa'yo noon? Shen Shuning. Hindi mo ba tinitingnan kung gaano kadiri ang mukha mo? Sayang at hindi kita napatay. Gusto kitang patayin kahit sa panaginip ko. Bakit sa tuwing may nangyayari, nakakaligtas ka? Akala mo ba hindi kita mapapatay? Dahil lang sinangga ni Gu Chengxiao ang saksak? Ang mga bodyguard ng pamilyang Shen. Akala mo ba palamuti lang sila? Ikaw ang panganay na anak ng pinakamayamang pamilya sa Yundu. Hindi ba, ginagamit mo lang ang iyong pagkatao para mang-api ng iba? Ikaw ang may kasalanan, ikaw ang umagaw ng lahat sa akin. Akin si Gu Chengxiao, akin ang kayamanan at karangalan. Ikaw na magnanakaw, ikaw na kawatan, ikaw ang nagnakaw ng lahat sa akin. Chen Weiwei. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Ano ang pinagkaiba mo sa isang baliw? Ikaw ang umagaw kay Kuya Chengxiao. Ikaw ang umagaw ng lahat sa akin. Ang pagpaplano ang pagkikita sa hotel. Ang paggawa ng sarili mong drama. Ang sadyang pagpapamali kay Gu Chengxiao tungkol sa akin. Ang pagiging iritable. Ang pagpapalalang sitwasyon. Ang pag-udyok sa nanay niya nasaktan ako. At ang pagkamatay ng anak ko. May kinalaman ka rin, hindi ba? Ang tinatawag mong pag-ibig ay nakabalot lang sa kasakiman at pag-aangkin na may peking bala. Ginagamit mo ang pag-ibig para busugin ang kasakiman mo. Hindi mo naman minahal si Gu Chengxiao. Ang mahal mo lang ay ang status niya bilang bagong sikat. Ang gusto mo lang ay ang mga papuri nila. Nainggit ka, sobrang inggit mo hanggang mabaliw. Kaya kahit ano ang gagawin mo. Gamit ang mga maruruming diskarte. Sayang, ang peking ay peking pa rin. Kahit magsuot ka pang damit na hari, hindi mo mababago ang ugali mo, na parang daga sa kanal. Hindi totoo yan. Hindi totoo. Mahal ko siya.
Mahal ko si Kuya Cheng Xiao. Ikaw, putang ina, ang may sablay. Mamamatay kang malala. Mamamatay kang malala. Dito kayo. Patahimikin siya. Nakakapangit siya. Aray, Ibigay sa pulis. Tawagan si Loyal Liu. Kasuhan siyang kidnapping at pagtatangkang pumatay. Malinaw ang ebidensya. Gusto kong mabulok siya sa kulungan. Cheng Xiao. Oras na para uminom ng gamot. Kinontak ko si Shining, pero hindi ko siya maabot. Huwag kang mag-alala, anak, kahit lumuhod pa ako. Ibabalik ko siya sa'yo. ma, kunin mo yung dokumento. Sa drawer sa tabi ng kama. Anak, Cheng Zhao, ang sakit ng tiyan ko. Dalhin mo ako sa ospital. Karma mo yan. Tara na. Emmy, Ha? Wi, ikaw na mura. Ilang tapang ba ang kinain mo ngayon? Para ganyanin mo ako kausapin. Amy, Aray, aray, aray. haha, ayan. Ninger, Signa. Malaki ang mundo. Dapat mo talagang makita. Nandito ako sa bahay. Wala kang dapat ipag-alala, ha? Kapag napagod ka na sa paglalakbay, umuwi ka na at magpahinga. Palaging naghihintay si tatay sa'yo dito sa bahay. Tay, madalas po akong umuwi para bisitahin kayo. Ingatan niyo po ang sarili niyo. MMMM.